Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ito na po ang maugong na balita ngayon. Ano po? Walong mga sulon na kilala bilang Congressional Contractors o Contractors, na nagmamay-ari, may mga kaugnayan sa construction firm na nakatanggap ng mahigit na 1,300 mga proyekto na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Ito po sila. Ito po ang mainit na balita ngayon. Pakinggan po ninyo. Pinasasampahan ng plunder at iba pang kaso ng ICI at DPWH sa Ombudsman ang 8 tinawag nilang contractors o mga kongresistang konektado umano sa mga flood control contractor. Sabi naman ng Ombudsman, may hanggang 15 pang kongresista ang iniimbestigahan. Ayan. Nakatutok si Joseph Moro. 21 kahon ang isinumite ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at Department of Public Works and Highways o DPWH sa Ombudsman. Laman ito ang mga kontrata para sa mga proyektong nakuha sa gobyerno ng mga kontraktor na konektado umano sa mga kongresista. Hinihingi ng ICI na sampahan ng kasong kriminal at administratibo ang 8 kongresista na tinawag na kontraktor. Sina dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ayan na po. Nangunguna po si Saldico. Pangalawa si Edwin Garjola ng Mataas na Kahoy ng Batangas. Nagsalita po kasi yung dating mayor ng Mataas na Kahoy. Siya daw po ay nagtataka. Bakit si Diskaya ay nasa 40 lamang ang kanyang mga luxury car, samantalang ito si Guardiola ay 70 ang kanyang mga luxury car, tapos 4 na po ang kanyang sports car. Bakit hindi raw napasama sa mga investigasyon? Isa na po si Guardiola sa pinakamayaman na congressman sa Batangas. Ano po? Ito pa si James Ang ng Uswag Ilonggo, Pusong Pinoy Party List, Jet Nisay. Tapos sa Bulacan 2nd District, Representative Augusta Pancho. Cagayan 3rd District, Representative Joseph Lara. At saka si Surigao del Norte, 1st District, Representative Francisco Matugas. At Tarlac 3rd District, Representative Noel Rivera. Ano po? Ito po ang 8 sa mga sinampahan ng kaso ng ICI nirekomenda ng ICI na sampahan ng kaso sa Ombudsman patungo sa Sandigan Bayan na ito. Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola, Uswag Ilonggo Party List Representative James Ang, Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay, Bulacan 2nd District Representative Agustina Pancho, Cagayan 3rd District Representative Joseph Lara, Surigao del Norte 1st District Representative Francisco Matugas, at Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera. Contractors. Ayan, This contractor po. congressman should not be engaging in private business activities that conflict with their official duty. Ano po kasi yan bawal po sa batas natin yan. Kapag ikaw ay isang congressman, dapat wala kang kontrata sa gobyerno kasi conflict of interest po yan. Ito na po ang hinihintay ng lahat na makasuhan itong mga contractor na to sapagkat sila ang pinagmulan ng napakalaking kickbacks. Ma-impluwensya po sila. Kaya po nakipagsabwatan ang mga opisyalis ng DPWH. They should not influence bids and awards. Members of Congress must not sway procurement processes, nor should they participate in or benefit from government contracts. Dapat mahinto na itong kultura nagpapakontrata sa Kongreso.
Rekomendasyon ng ICI at DPWH sa Ombudsman na kasuhan sila ng plunder, graft, direct bribery, paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards para sa mga opisyal ng gobyerno at Government Procurement Act. Kasama rin ang paglabag sa saligang batas na nagsasabing wala dapat direkta o indirektang interes pampinansyal ang mga senador at kongresista sa mga Ayan po, nasa atin pong 1987 Constitution po yan. Lahat po ng violation nila nasa Constitution natin. Hindi nila na hindi nila inisip yun na nasa Constitution natin. Bagamat alam po nila yan na bawal, pero tinolerate po nila. Ano po? Kaya po dapat silang managot. Panagutan nila ang mga kasalanan nila sa taong bayan. Sa pagkamkam nila ng salapi na hindi naman sa kanila. Pera po ng taong bayan, taxpayers money, ay hindi dapat kinukuha ng isang magnanakaw. Kaya nga po, nakakalungkot. Kagaya po nito, Section 14, no senator or member of the House of Representatives shall directly or indirectly be interested financially in any contract with or in any franchise or special privilege granted by the government or any subdivision, agency, or instrumentality thereof, including any government-owned or controlled corporation or its subsidiary during his term of office. Napakalinaw po yan sa ating saligang batas. Pero anong ginawa nila? Binaliwala po nila ang ating saligang batas dahil lamang sa kanilang mga personal na interest. Okay. kontrata sa gobyerno. Sa investigasyon na ginawa ng ICI at DPWH, 1,300 na mga proyekto yan na nakuha ng mga pinakasuhang kongresista sa loob ng 8 taon mula 2016 hanggang 2024. Lampas 80 billion pesos ang halaga ng proyektong nakuha ng mga kumpanyang konektado sa 8 kongresista. We look at the records, we look at the Ito na po contract. talaga ang pinakakahintay ng taong bayan na makasuhan po ito sapagkat napakalaki po ang involved na pera. Napakalaki, nakakalula. Kung susumahin niyo po yan, aabot po talaga ng trilyon. Kaya nga po pinamagatang yung rally na magaganap sa November 30 ay trillion piso match. Ano po? Ito na po ang pinaka-worst na scam na nangyari sa ating history ng Pilipinas. Be assured, we are fair and we will never manufacture any evidence or come to a wrong conclusion. Dapat lang na ayusin nyo ang pag-iimbestiga nyo. Mahirap naman yung managot ang hindi dapat managot. Dapat ang madidiin talaga dyan yun mga taong involved. Kagaya nitong mga congressman nito, itong si Saldico ang number 1. Itong napakasinungaling na taong to. Sobrang sinungaling. Napakaraming asset nito na ang na-freeze na. Sa report ng ating Pangulo kani-kanina lang. Kaya dapat ito kay Saldico na-freeze, na-cancel na rin po ang passport nito. Umuwi ka na lang. Wala ka nang tatakbuhan. Sabi nga nila, you can run but you cannot hide. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Ko at ng iba pang kongresista. May hamon naman ng ICI at DPWH kay Ko. I think we should come here to the Philippines. Tama. Lahat tayo pwede mag-Facebook Live. Tama. Diba? Lahat. Kahit sino pwede mag-Facebook Live. Ang test dyan, uuwi ba siya o hindi? Yun ang tanong. Uuwi ba siya o hindi? Yun ang test dyan. Kung uuwi siya, then, sabi nga ni Pangulo, pwede tayo magharap-harap. 8 incumbent at 2 dating kongresista na ang nare-rekomendang kasuhan ng ICI at DPWH sa Ombudsman. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may 12 hanggang 15 kongresista pa ang iniimbestigahan na mas mabuti raw kung magkukusa ng umamin at makipag-usap sa Ombudsman. That's what we're waiting for. At least while we're actively pursuing cases, unahan na nila kami. Kasi pag kami nauna,
iba na usapan yan. Hinihingi naman na makabayad Yan ang sinasabi ko. Kailangan na imbestigahan sila. Ano? Wala nang paligoy-ligoy pa. Yan ang gusto ng taong bayan na managot silang lahat. Kahit naman ako, ano po, panagutan nila ang kanilang kasalanan sa taong bayan. block sa ICI na imbestigahan ang alegasyon ni Ko na may kinalaman ang Pangulo sa budget insertions. Confirm the substance of what Zaldico is saying, namely na nag-utos ang presidente ng 100 billion in insertions at nagbigay sila ng kickback, no, sa Malacanang. Titigil ba ang investigasyon ngayong at magko-cover up na ngayong nasa sangkot na ang Pangulo? No comment for that now. I have to also consult the other members of the commission before I give a unilateral discussion. Hinihingan pa namin ng reaksyon ang Malacanang. Pero nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na kahit sino naman daw ay pwede mag-online at gumawa ng kung ano-anong Ayan po ang nakakalungkot dahil nga dinadamay po nila ang ating presidente, BBM, pero naniniwala po ako na yung mga insertion na binibintang kay BBM ay hindi po totoo. Kasi po, ibinibintang nila na 100 billion insertion. Pero nagbito siya ng 194 billion. Ano kaya yun? Ano ba yun? Kalukuhan nga eh. Ito, panghuli. Ang mga akusado ay hindi ordinaryong opisyal. Sila ay may kinatawan ng bayan na ginagamit ang kanilang posisyon upang maging negosyante sa ilalim ng mesa. Bagamat hindi pa lahat ng napangalanan ay pampubliko sa oras ng ito, at ang mga nauna ng na link sa mga rekomendasyon ng ICI ay nagbibigay ng mukha sa madilim na mukha ng korupsyon. Itong si Ako Bicol Representative, ang dating representative ng Ako Bicol, Elizaldico, isa sa pinaka-controversial na mga firm tulad ng SunWest, pagmamay-ari niya po yan, at Hightone Construction na nakakuha ng kontrata. Siya ang nag-viral sa video na nagdeklara ng kickbacks na nakarating kay dating Speaker Martin Romualdez at maging kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bagamat hindi pa ito nasasama sa sworn statement. Ang dapat mong gawin talaga, Saldico, kung totoo yan mga binibintang mo, umuwi ka rito. Panumpahan mo yan mga sinasabi mo para ma-cross-examine ka ng Senado, ng Senate Blue Ribbon Committee. Ano po? Hindi magiging valid yang mga akusasyon mo hanggat nandyan ka sa ibang bansa at puro ka lang Facebook Live, Facebook. Wala yon. Hindi tinatanggap yon. Panumpahan mo, yan mga sinasabi mo, patunayan mo, kumuha ka ng ebidensya, kasi puro hearsay lang sinasabi mo. Saldico, umuwi ka. Mas mabuti pang harapin mo ang mga akusasyon sa'yo dahil yung mga asset mo na freeze na, wala ka nang tatakbuhan pa. Ha? Okay. Marami pong salamat. Huwag niyo pong kalimutan like, subscribe, and share. Ramiro Boulder, pati po ang aking Facebook. Marami pong salamat sa inyong lahat.